Sa isang malayong kaharian na tinatawag na Birmania, nandoon ang kanilang haring nagngangalang Haring Fernando, kasama ang kanyang minamahal na si Reyna Valeriana at may 3 silang anak na ang panganay na si Don Pedro. Ang sumunod naman kay Don Pedro ay si Don Diego, ang pangalawa sa kanilang magkakapatid, at ang bunso namang si Don Juan. Isang araw ay nagkaroon ng malubhang sakit ang Haring Fernando dahil sa isang panaginip na ang kanyang pinakamamahal na anak na si Don Juan ay pinagtulungan at hinulog sa isang malalim na balon. Pinapunta kaagad sa kaharian ang manggagamot upang sinabihan sila ng manggagamot na ang tanging lunas lamang sa sakit ng hari ay ang 7 kanta ng Ibong Adarna na matatagpuan sa bundok Tabor sa puno ng Piedras Platas. Naglakbay na si Don Pedro patungo sa bundok Tabor. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang sinasakyan na kabayo ay namatay. At narating na rin ni Don Pedro ang bundok Tabor at nakita na ang Piedras Platas. Siya ay namangha sa ganda ng punong ito. Dahil na rin sa sobrang pagod mula sa paglalakbay, si Don Pedro ay nakatulog sa ibaba ng puno ng Piedras Platas. Sa kasamaang palad, sakto namang pagdating ng Ibong Adarna mula sa kanyang paghahanap ng mga pagkain. Kumanta ang Ibong Adarna bago magbawas at matulog dahil nakasanayan na itong magbawas muna bago matulog. Ngunit sa kasamaang palad, si Don Pedro ay naiputa ng Ibong Adarna at naging bato. Ang sunod na sumubok ay si Don Diego. Ngunit pagsabit ng gabi, siya ay humiga sa ilalim ng punong Piedras Platas at sakto namang pagdating ng Ibong Adarna mula sa malayong bayan para maghanap ng pagkain. Kumanta ang Ibong Adarna ng malumanay at unti-unting nakatulog si Don Diego. Nang si Don Diego ay mahimbing nang natutulog, doon na nagbawas at natamaan siya ng ipot ng Ibong Adarna. Katulad ng kanyang nakakatandang kapatid, si Don Diego ay naging isa na ring bato. Samantala sa kaharian ay naiinip na ang mga taga-Birmania dahil habang tumatagal ay lalong lumalala ang sakit ng Haring Fernando. Sila ay nag-aalala na para sa kalusugan ng hari. Sinabi ni Don Juan na siya na ang susunod sa kanyang 2 kapatid para hanapin ang Ibong Adarna at magamot na ang hari. Ngunit hindi siya pinayagan ng hari dahil ayaw ng hari na siya ang sumunod sa kanyang mga kapatid. Ngunit pumilit pa rin si Don Juan kaya naman wala na nagawa ang hari kundi payagan at bigyan ng basbas si Don Juan. Sa paglalakbay, si Don Juan lamang ang hindi gumamit ng kabayo para sakyan patungo sa bundok Tabor. Habang nasa paglalakbay si Don Juan ay nakakita siya ng matandang leproso. Nilapitan ni Don Juan ang matanda at ibinigay ang baon nitong tinapay. At bilang papasasalamat ng leproso ay pinayuhan niya si Don Juan na huwag hinto sa puno ng Piedras Platas kung ayaw niyang masira ang kanyang buhay. Dumiretso siya sa isang bahay at doon makisilong at doon tutulungan siya ng tao na nandoon para madakip ang Ibong Adarna. At tinungo na ni Don Juan kung saan ang itinuro sa kanya ng matanda. Dumungaw ang ermitanyo mula sa bintana at inanyayahan si Don Juan na pumasok muna sa kanyang bahay. Pagpasok ni Don Juan sa bahay ng ermitanyo ay doon nag-usap sila ng ermitanyo. At doon nasabi na ni Don Juan ang tungkol sa kanyang amang may sakit. Sinabihan siya ng ermitanyo na may 7 kanta ang Ibong Adarna at bawat 7 kanta ay iiba ang kulay nito. Darating ang Ibong Adarna sa gabi mula sa kanyang paghahanap ng pagkain. Ngunit bago matulog ang Ibong Adarna ay kakanta muna ito at iipot. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng 1 labaha at 7 dayap.
Sinabihan din niya si Don Juan na sa bawat kanta ng Ibong Adarna ay hiwaan niya ang kanyang palad at patakan ito ng dayak upang hindi siya makatulog. Binigyan din ng ermitanyo si Don Juan ng gintong sintas at ito ang gamitin niya upang mahuli ang Ibong Adarna. Kinagabihan ay pumunta na nga si Don Juan sa puno ng Piedras Platas at hinintay ang Ibong Adarna. At nung lumapag na ang Ibong Adarna sa puno, ay nagsimula na itong kumanta. Daling-daling hiniwa ni Don Juan ang kanyang kamay ng labahan at pinatakan ito ng dayak. Nahuli na nga ni Don Juan ang Ibong Adarna. Binigay na nga ni Don Juan sa ermitanyo ang Ibong Adarna. Utusan niya si Don Juan na kunin ang banga at kumuha ng tubig mula sa isang balon. Tinunod na ni Don Juan ang utos ng ermitanyo at dahan-dahan nitong binuhos ang tubig sa mga kanyang naging batong kapatid. At pagkakasama na nga ang tatlong magkakapatid patungo sa Berbanya. Habang nasa paglalakbay ay nagpahuli si Don Pedro upang magkausap sila ni Don Diego ukol sa kanilang masamang balak sa kanilang bunsong kapatid na si Don Juan. Pinagplanuhan nila ng masama si Don Juan na kanila itong papatayin upang makuha ang Ibong Adarna at maging simbolo sa kanilang parangal. Suntok, tadyak at marami pang iba't ibang galos ang tinamo ni Don Juan mula sa kanyang dalawang kapatid. At nung nawalan na ng malay si Don Juan, ay dali-dali nila itong iniwan sa kagubatan. Gumagapang si Don Juan dahil sa sakit na kanyang natamo mula sa kanyang dalawang kapatid. Siya ay nagdasal na sana ay patawarin na ng Diyos ang kanyang dalawang kapatid at sana ay may tumulong sa kanya. At tila narinig ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya naman dumating ang ermitanyo upang siya ay tulungan. Hinaplos ng ermitanyo lahat ng kanyang mga sugat at himala ang siya ay gumaling sa kanyang mga sakit na wala mang anong bakas. Nagpasalamat si Don Juan sa ermitanyo dahil sa pagtulong niya dito. Nang makauwi na si Don Juan sa Berbanya, laking tuwa ng kanyang ama't ina dahil ang kanilang minamahal na si Don Juan ay nakauwi na. At ang Ibong Adarna na hindi maganda, ngayon ay namayagpag na sa sobrang ganda. At nagsimula na ngang kumanta ang Ibong Adarna. Nang iyo pong bunsong anak, nagtiis ng madlang hirap, sa kamatayan ay hinamak, sa utos mo ay tumupad. Yaong anak mong dalawang inutusan na nanguna, kabiguan ang nakuhat, kapwa naging bato sila. Sila nga'y binuhusan lamang ng tubig na mayroong lalang, nang mabasay ng buhay at sa bato'y nagsilitaw. Ang nagturo nitong tubig ay ang ermitanyong mabait, nahabag sa kahihibik ng bunso mong iniibig. Haring iyo pong alamin, si Don Juan nagtiis din. Alad niya ay hiwain, nang gabing ako rin ay hulihin. Dusang ito'y tiniis, nang dahil sa kanyang nais, nang taglay mo pong sakit,
ay huwag pang pakalawig. Nang pauwi silang tatlo dito po sa iyong reyno, nagbili ng ermitanyo, huwag na huwag maglililo. Sa apoy ng kainggitan nitong anak mo pong panganay, nagbuko ng kataksilan, napatayin si Don Juan. Nang sansala ang pagpatay, ngunit sila'y nagbulungan, nang malaloy magkindatang balala ng kasawian. O kay lupit, haring mahal, nang nangyari sa kindatang pagtakay, pinagtulungang umahin po si Don Juan, kaya lamay tinataglay ng malugmok na't nawalang ng malay. Iniwan sa kaparangan at ako ang tinaglay, sa haba ng puong Diyos sa prinsipe ay dumulog. Ang isang uugod-ugod na matandang manggagamot sa himala po ng langit, matapos ang ilang saglit, si Don Juan nakatindig, malakas na't walang sakit. Ang sinapit ni Don Juan, dinamdam ko po haring mahal, kaya nga po gayon na lang, yaring dusa't kalumbayan. Yamat ngayon at talos mo, ang matamas at ang lilo, kay Don Juan o hari ko, ipamana itong reyno. At nung matapos nang kumanta ang ibong Adarna, ay nagbalik ang dating sigla ng kanilang Haring Fernando. At nung nalaman ng hari ang kataksilan na ginawa ng kanyang dalawang anak, pinatawag niya ito upang parusahan na tanggalan ng lahat ng kanilang mga kayamanan at tanggalan ng kapangyarihan sa anuman na meron ng kaharian. Ngunit dahil na rin sa malaking puso ni Don Juan, sinabihan niya si Haring Fernando na kung po pwede lamang ay wag nang ituloy ang parusang kanyang inaataw sa kanyang dalawang kapatid.